May isinasagawa pong briefing ngayon sa Camp Karingal sa Quezon City. Inaasahan pong magbibigay ng pahayag si Secretary Mar Rojas kaugnay sa pagpaslang sa alkalde ng Makunakon, Isabela na si Mayor Erlinda Domingo. Panoorin po natin to. Examiner Street, Quezon City. For the details, ladies and gentlemen, I'd like to give the floor to the District Director of QCPD. Good afternoon to everybody. To Sir Mark, Roas, to Adiardi. Nangyari po ito 8:15 kagabi dito sa Examiner Street kung saan si Mayor Domingo ay pinaslang. In line with those checkpoints, ito yung mga pulis na lagi rin na sa barangay with their cooperations. Within 10 minutes, yung unang suspect ay nahuli. Together with the firearm used, tulong ng mga mamayan na nandun sa area. Then after that, sumunod na nakuha from their safe houses si Michael Domingo. Yung una kanina si Christian Pahinado. Pangalawa, si Michael Domingo with the motorcycle na ginamit as a getaway. Then, pagkahuli ni Mary Grace Malones. Yung ibang detalye dito, di ko sasabihin kasi merong may ongoing. Ang nakuha sa kanya ngayon dito ay 2 baril din. Isang 45, isang caliber 22 pistol, different ammunitions, drug paraphernalias, dried marijuana tops, then nadala dito for another follow-up. Meron pa tayong 2 hinahanap. Ongoing ang operation natin. Then dito sa empty shells and slug na nakuha sa crime scene, titignan natin ngayon kung may imamats dito sa mga baril na nakuha. We have so far we have more than witnesses to pinpoint itong mga gunman. In other words, itong kaso natin laban sa kanila ay matibay. Sa dahilan dito, kung magka-course match na dito sa mga nahuli, scientifically, then with the witnesses, I think, and we are sure, na itong kaso ito ay malakas. We will be forwarding it and inquest this case to the fiscal's office after this. Yes. Ito isang dahilan din kung bakit pinakikita natin dito. Itong nandito yung mga larawan ngayon, yung mga suspects, arrested. Kung meron pang mga krimen na ginawa sa mga mamamayan natin, please come forward. Pumunta po kayo dito or pinakamalapit na police station para makuha namin yung salaysay para mabigyan hustisya sa mga ginawa nila sa inyo. Yes, sir. For a more vivid, sandali lang po, if I may, for a more vivid picture of the assailants, we are presenting to you right now the assailants of Mayor Domingo, and these are Michael Domingo, Christian Pahinado, and Mary Grace Malones Abduhadi.
Okay, gentlemen, are there any questions? General, sir. Question, sir. Sir, ano po yung mga pinag-aralan yung motibo sa krimen na ito? Ano po yung mga, wala pa namang pero definite, pero ano yung mga in-explore po ninyong mga posibilidad? Ito pong motibo ay still ongoing yung investigation natin. The opportunity and the means were already established. Yung motibo, very soon we will be able to get the mastermind. And after that, we will make the necessary procedural investigation in order to proceed against the principal by inducement. General, follow-up lang, sir. Yung politika ba, sir, isa sa mga kinoconsider natin? As I said, operations are ongoing as well as the investigation. Idadagdag ko lang tungkol sa motibo. No? Kung motibong pag-uusapan, maaari na mag-speculate ang kahit sino. Pero ang kagandahan na nagawa ng ating pulis ay facts-based. No? Baril, slugs, yung ballistics, scientific, no? Witnesses. Kaya kung pag-uusapan ay motibo, baka humaba pa ang usapan at hanggang saan pa makarating ito. Pero malalaman din yan. Ang pinaka-importante dito ay ayon sa kanilang procedures, itong paghuhuli na ito ay batay sa eyewitness, batay sa facts, batay sa slugs, ballistics, may mga nakumpiskang mga firearms, illegal firearms, and so yan ang pinagbabatayan ng kaso ng pulis na ngayon. Sir. Sir, yung based on sa tactical interrogation, I don't know if you can reveal at this point, but inutusan ba yung mga dito or did they just do it on their own? DD, QCPD, please. Kung partial, initial na background itong mga tao na to, parang mga heart killers mga to. So hindi personal. Unang-una, malayo naman sa taga Cagayan si Mayor. Ito taga dito. Sir, one of the suspects, Michael Domingos, is he in any way related to the slain mayor? Hindi. Sir, follow-up lang. Yung nangyari, sir, di ba may bodyguard yung driver/bodyguard yung si Mayor. Is this an argument against yung gun ban? Kasi alam natin wala rin silang barrel to protect the Mayor. I mean, siguro to the Secretary, I mean, is this an argument against the gun ban or maybe it's an argument for better protection for our political candidates? Well, nasa sa ilalim tayo ngayon ng COMELEC period. No? Hindi ko muna gustong sumagot batay sa pinapahanap ko ngayon kung meron nga bang request for protection si Mayora. No? So based on that, baka maguhin natin ang mga patakaran para lalong mabilis na maproseso, lalong-lalo nang sa COMELEC, yung aming pag-apply sa COMELEC, at saka lalong mapabilis siguro yung pagproseso ng COMELEC nitong mga applications for security na ito. Ang ginagawa po ng PNP ay sumusunod po kami sa patakaran ng COMELEC na sa unang araw ng election period ay lahat po ng mga bodyguards ay ni-recall. No? Ayon po yan sa patakaran, ayon po yan sa reglamento ng batas, at ang mga applications for specific bodyguards or protective personnel ay pinoproseso ng COMELEC. Hindi ko muna gusto i-connect ito sa kinailangan ba or magbalik bodyguard tayo or what, batay doon sa antayin natin kung meron nga bang request at were there other intelligence and other indicators that na nanganganib si Mayor Domingo.
At yan nga po yung isinasagawang press briefing ni DILG Secretary Mar Rojas at ng PNP kaugnay ng pagpaslang sa mayor ng Makunakon, Isabela na si Erlinda Domingo. Iniharap nila ang tatlong suspect sa pamamaslang na ang description po ng PNP ay hired killers pero wala nang ibang impormasyon tungkol dito. Unang naaresto kagabi ang suspect na si Christian Flores na itinuro ng ilang saksi. Itinuro rin ng dalawang suspect ang isang bahay kung saan dinatna ng mga pulis ang isa pang babaeng suspect. Isa sa mga tinitingnang motibo ng pulisya sa pagpatay ang nalalapit na eleksyon. Pero ang sinasabi kanina po ng PNP during the press briefing ay patuloy pa rin ang investigasyon tungkol dito. Ganun pa man, tatakbo raw kasi sanang muli si Domingo bilang alkalde ng Makunakon. Antabayanan po ang iba pang balita. Magbabalik ang Balita Pilipinas ngayon.